Saglit, bago ako mag-scroll up, kwento ko lang muna yung reward na sinuha sa Hawk. Ako pala si Sherwin, kung sakali makatambay ka, suggest ko na i-follow at subscribe ng mga pages ko for more content videos. Huwag na natin patagalin, simulan ko na yung kwento. Yung passive niya kasi mga paps, kada level up niya, lumalawak yung range and vision niya. Yung first skill naman niya, pinapalayo niya yung kalaban sa dulo mag-create ng box at pagkakaroon ng damage. Second skill naman niya, mag-create siya ng box hanggang 3 beses at pag malapit mga box, magbabanggaan yung mga box. Nga pala, bumibili sinuwan sa box pag nasa loob siya. Magiging harang naman yung box sa kalaban. Yung third skill niya, pag nag-teleport siya, may kasamang damage, movement speed at shield sa kanya. Maganda yan sa Clash. At yung last naman na skill niya, pwede siya magbato ng laser na aabot hanggang sa dulo ng mapa. Yung parang kabilang globo na tagos pa. Kaya nung nalaman ko na yung mga skills, pumunta muna ako sa custom mode at doon nag-practice ng luwa. Fast forward, after ko mag-practice ng luwa, pumunta na ako sa rank team at binasa ko muna yung balance changes niya bago magsimula ang rank team. Napakagaan gamitin ng hero to, pwedeng pangharasan at pwede rin panggulo sa Clash. Kailangan mo lang lagi dumistansya at maghanap ng magandang pwesto dahil kung hindi, pag-iinitan ka ng mga kalaban. Kaya kailangan mong gamitin na maayos yung first skill mo. Yan lang magsisilbing pangtakas at pang-repel mo sa mga kalaban. Kailangan mo rin i-position yung mga boxes mo dahil kapag nagbanggaan yan, merong kasamang stun yan. At magiging malawak na pangharang din yan. Suggest ko din na magandang gamiting spell ang flash para makahinga ka sa chase at flash. Kapag nakalayo ka na, batuhan mo ng first skill, comboy mo ng second skill para magbanggaan yung mga boxes at magkaroon siya na stun para makatakas ka. Maganda din kombinasyon ng first skill at second skill para malakas ang damage at maaga ka makapag-creeping para may pagkakataon ka makasilip sa ibang teammates mo or makaikot sa ibang lane or makapangharas mismo sa kalaban. Maganda din gamitin yung teleport na third skill para sa respuan at pangpwestuhan para sa Clash. Sa ganung paraan, masusurprise yung mga kalaban na nanggugulo ka na sa Clash. Habang tinatangk ng mga kasama mo yung damage ng kalaban, ikaw naman nakaposition na at nakakagawa ka ng box at nakakapag-spam sa kalaban ng mga skill. Sa ganung way, bigla matataranta yung mga kalaban mo at hindi alam ang gagawin sa Clash. Ang pinaka-disadvantage lang niya ay pag nilapitan siya ng mga assassin katulad ni Wukong na high damage, ay talaga mabuburaw talaga siya, sobrang lambot niya. So din sa mga pinaka-nakakatakot yung strategies, pag sa gitna ng Clash, konti na lang buhay ng mga kalaban, ay bigla siya magtitipi sa gitna. Dahil pag nakalapag siya sa gitna, may damage siya, may shield na siya, may slow pa yung mga kalaban. At tungkol naman sa equipment niya, bagay sa kanya ang Boots of Tranquility for cooldown reduction, Scepter of Reverberation, damage na, may movement speed pa, Saban's Wrath para malaki ang magic damage, Tome of Wisdom, additional cooldown at magic damage, Board Staff for magic penetration, and its Splendor parang Winter Tranquion. Sa Arcana naman, 10 stack ng Nightmare, 10 stack ng Harmony, at sa uli, 10 stacks na Mind's Eye. Yun lang, gamitin mo na sinuwa.